Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Nandito naman po tayo sa ating bahay. Kaya hindi po tayo nagmamask. Ayun. Well, meron na naman nag-text sa akin na nakaka-distract daw pag nagmamask po tayo. Habang nakikinig daw, yung nag-text, nadidistract daw. Sabi ko nga, paano kayo madistract na? Makikinig lang naman kayo. Kahit anong hitsura ko. Ang importante, kung ano pong sinasabi ko. Hindi po yung ano yung hitsura ko, di ba? At saka pag nasa clinic po tayo, hindi talaga tayo pwede na hindi mag-mask. Kasi ang the best prevention nga pag nasa clinic po tayo ay walang iba kundi yung facial mask. Pangkontra sa pneumonia at saka sa flu. Okay? Hindi po bakuna. Okay? Hindi po ako niniwala sa bakuna kontra sa pneumonia. At saka hindi po ako niniwala sa bakuna kontra sa flu. Okay, sorry if iba po ang ating opinion or perception sa mga bagong bakuna. Pero yung mga lumang bakuna, well, I agree 101%. Yung mga bakuna kontra sa mumps, measles, rubella, tetanus, diphtheria, pertussis, at saka yung tuberculosis, no? Okay, pero yung bakuna kontra sa pneumonia at saka flu, sorry to say, hindi po ako niwala kasi ang pinakamagandang prevention pangkontra sa pneumonia at saka sa flu ay walang iba kundi okay, yung natural immunity na ginawa ng ating mahal na Panginoon. Ito naman ang mga manufacturers ng mabakuna mas magaling pa kaysa ating Panginoon. Ano ba yan? Magaling kumita. Pero syempre, yung natural immunity po natin, okay, ay kailangan ma-preserve po natin sa pamamagitan ng yung sinabi ko po noon, 3 bitamina. Walang iba kundi number 1, syempre, dagdag ng tulog. Number 2, syempre, bawas ng pagod, bawas cellphone, bawas lakwatsa, bawas magbasketball, no? Number 3, kain sa oras at saka kain na yung sapat na quantity at saka yung quality. Ibig sabihin, balance po dapat ng diet. Huwag po kayong pumili ng pagkain. Lalo yung ginawa ng Panginoon para sa atin, walang iba kundi yung gulay, prutas, manok at isda. Well, anyway, balik po tayo sa ating pinaka main topic. No, sorry kung na banggit ko po yung tungkol sa best prevention, no, kontra sa pneumonia at saka flu because okay, ang best prevention sa clinic ay walang iba kundi yung facial mask. Okay? Kaya po sa clinic, sorry, talagang hindi po natin pwede alisin yung ating facial mask habang nagla-live video consultation po tayo. Well, nandito po tayo sa bahay kaya wala po tayong facial mask. Okay? Pero, meron akong cervical collar. Ayan, sa cervical collar, may nagbabash na naman sa akin. Okay, grabe naman kayo mag-insulto. Pero, hindi po ako tinatablan. Tama ba yan sa Tagalog? Sa Bisaya pa na, di kumadutlan sa inyong pag-insulto. Kasi po pag nag-insulto kayo at wala naman kayong kasense, meaning puro nonsense yung pag-insulto ninyo, it just reflects how low your sorry. Okay? Alam mo ninyo, ayoko talagang mag-insulto ng tao pero this I have to explain, di ba? Okay? Pero kahit gaano kababa
inyong ganito, pero super bait kayo at marunong kayo magrespeto, hindi po kayo nag-insulto, okay? Lalo pag walang katwiran, no? Syempre, malaking respeto ko po sa inyo, ha? Okay, so yung man nag-insulto sa akin, nako. Huwag niyo ipahalata yung level ng ninyo. Okay? Kasi nag-insulto siya sa akin na sa Bisaya pala, Dok, ano magsige kag advice na imong kaugalingong sakit sa liog, ha? Di mo batambalan sa Tagalog pa na bakit mag-advise kayo, Dok, yung sariling sakit ninyo sa leeg hanggang ngayon hindi pa gumaling? Ano ba yan? Well, ito yung topic natin. Kasi po, yung cervical collar ko, yun po pinakamurang gamot para sa akin. Okay? Because itong sakit sa leeg ko at tumatagos po dito banda, yes. Okay, pag tumatagos po dito banda, syempre ang isipin natin, okay, yung sakit dito, okay, ay hindi talaga dito ang may problema, no? Dito, hindi, kundi galing dito. Okay? Kasi pag kumikilos tayo, ginagalaw po natin yung leeg, talagang may kuryente. So, ibig sabihin, galing dito yung sakit. So, maaaring naipit yung ugat. So, pag naipit ang ugat, ang dami pong dahilan. Meron dahilan na hindi naman nakakatakot, pero kailangan uminom ng gamot. Okay? At pag mawawala sa gamot pero bumabalik kapag walang gamot, well, of course, kailangan na po magsuot ng cervical collar katulad sa sakit ko. Meron yung sakit na nakakatakot, no? Kaya po, kayo po, pag mayroon kayo problema sa leeg, huwag kayong matakot kasi kadalasan ang dahilan ay benign. So, meaning to say, hindi malignant or cancerous. And I'm referring to yung cancer ng buto. At kadalasan, pag meron po tayo cancer ng spine at kinain yung buto, kaya po naipit yung nerve, kasi galing yung nerve sa spinal cord, dadaan sa butas ng spinal column at maipit dahil po na fracture, no? Ang buto dahil po kinain yung buto sa cancer, no? At kadalasan yung cancer po ay galing po sa iba't ibang parte ng lugar, no? Pwede galing sa thyroid, pwede galing sa breast, pwede galing sa even prostate, no? Pwede galing sa cancer ng ovaries, no? Okay? So, huwag kayong matakot kasi kadalasan hindi po cancer. Kadalasan po, lalo sa edad po natin, okay, matanda na pero cute pa rin. 63 na pero parang 36. Kadalasan, na-dislocate lang po ng konti, no? Umurong yung disc. Okay, dahil po sa edad. Dahil po sa hindi na po matibay yung support ng ating spinal or vertebral column. Okay, syempre, that goes with aging, di ba? Kasi po, katulad sa isang lumang sasakyan or lumang appliance, syempre, lumuluwang na po yung mga connections, yung mga tornilyo, mga hinges, etc. Ganun din po ang tao, walang exception po. Okay, so anyway, ang importante, pag hindi mawawala yung sakit sa pain reliever, magpapa-x-ray po kayo katulad ko. At sa awa ng Diyos, negative naman po. Kasi ang purpose ng cervical x-ray ay talagang, number one, gusto po natin malaman kung meron bang kinain na buto dahil po sa cancer. Kasi makikita po natin yan. Okay, number two, makikita po natin yung TB ng spine. Okay? Tuberculosis of the spine. Number 3, makikita rin po natin yung matinding dislocation. Pero kadalasan, hindi na po matindi yung herniate yung disc, no? Tinatawag natin na herniated disc disease or slipped disc. Kasagaran, Bisaya man ang kasagaran, kadalasan, yun ang Tagalog, no?
More often than not, yun ang English. Mild lang po yung herniation or dislocation ng disc to the point na kadalasan hindi po natin makikita sa X-ray. As a matter of fact, I would say out of 10 patients with slipped disc ng cervical spine, 2 lang po ang positive sa X-ray sa ating experience. Yung 8 kadalasan negative. And I belong to that 80% of patients with negative cervical spine X-ray. And that's good news to me na kasi sure po tayo na pag normal po ang ating spine X-ray, wala po tayong cancer at saka wala rin po tayo yung matindi na dislocation or herniation ng ating disc, no? Okay, so pag negative, at least okay na yan kasi unang-una kahit matindi yung ating dislocation, lalo pag mild, hindi rin po ako magpapo-opera, no? Kahit po na tuwing tinitigil po yung gamot, bumabalik yung sakit, no? Okay, yun po nangyari sa akin. Pag tinigil po yung gamot, babalik yung sakit. So, I was forced to wear this cervical collar, no? Well, pag magsuot tayo nito, usually 1 month to at most 3 months. Well, I tried 1 month. Then after that, okay. Nawala na yung sakit dito, nawala na rin po sakit dito. Tinanggal ko. After few days, syempre, hindi natin maiwasan na magalaw po natin yung ulo, hindi po sama-sama yung balikat. Syempre, bumalik yung pag-iipit at bumalik yung sakit dito. Then, babalik na naman ang itong cervical collar. At pabalik-balik at pabalik-balik to the point na hindi po na po tatanggalin ito kasi tuwing tinanggal ko po ito, after several days, babalik yung sakit, no? Okay? Because makalimutan ko na pag ginalaw po natin yung ulo, kailangan sabay yung balikat parang ganito, unsa, something like that, no? Or unsa, okay? So kaya po hanggang ngayon sinusot ko pa rin po itong cervical collar para hindi tayo makalingon na hindi natin isabay yung balikat kasi itong cervical collar will prevent, okay, our head from moving without moving together with our shoulder. Ayun. At dahil po sa cervical collar, hindi na po kailangan tayo mag-inom ng gamot at saka lalong hindi na po rin tayo kailangan magpa-opera. Maraming salamat po.